Magandang umaga, magandang gabi pala. 11:30 sa ngayon ang oras. Pasensya na kayo at hindi ako naka-live kanina ay sapagkat naman po ay marami akong inuna ko man ang hanap buhay. So nevertheless, ito po yung ating pag-usapan sa ngayon. Yung sinabi ko na interview kay Miss Laila de Lima kasi wala na yung apelido na Bohol kasi yung mister niya Bohol ang apelido. So hindi niya dinadala. So Laila de Lima ay nagpa-interview sa 1PH at kanyang kahit anong tago niya yung kanyang ah, paghimutok, sabi natin galit laban sa 13 Supreme Court justices na nagdesisyon unanimous na sinabi na parang ipinahiya, parang sinampal ng tudo-tudo ang Kongreso, ang lahat ng congressmen sa ginawa nila. At nilecturean pa sila. Una, ganito po kasi ang nangyari dyan. Okay? Ang nangyari po dyan ay, una, sinabi ng Supreme Court Justices na yung ginawa nila na pag-impeach ay kababuyan at hindi ginalang ang batas sa pag-impeach. Ngayon, ang sabi naman ni Dilema sa kanyang theory, itong ginawa doon ng Supreme Court ay nag-imbento ng bagong batas at gustong ipatuka sa sa Kongreso at niyurak pang karapatan at karangalan ng yung Kongreso, ng House of Representatives. Kumbaga, nilagay sila sa isang parang mga batang grade 1 na pinagsasampal-sampal, hindi kayo marunong. Ngayon, ang sinabi ni Leila de Lima ay nag-insight pa siya, nag-udyok siya na i-impeach ang 13 na justices. Kung hindi, balik ta rin ang motion for reconsideration na isasampa ng House of Representatives. So kung July 25 nila natanggap, ang last date to file is plus 15, that is 40, dapat August 10 na sampa na nila. Ano ba na pitsa ngayon? August August 3. So August 3. So matagal-tagal ba no? So August 3, July 25 tapos 31, 6 days plus 7 plus 9 days. So August 9 ang last day nila pagsampa. So sa tagal pang sila magsampa ng motion for reconsideration, masyadong marami na silang binitawan ng mga pananalitang galit sa Supreme Court. Kalae mo naman nagagalit sa 13-0. Kagaya 13-0. Sa 13 na 3 na sa 13 na mga justices, wala man lang ni isa sa kanila pumabor sa kanila. Alam mo, iba sanang usapin na nangyari kung halimbawa 6 o 2 man lang pumabor sa ginawa ng ng House of Representatives. Ang problema pa na nakakainsulto sa lahat doon, yung kabago-bagong inappoint ni BBM na bagong justice na si Justice Raul Villanueva ay hindi man lang bumoto pabor sa kanila, kundi bagkus na umayon siya sa pagtatawag na unconstitutional at null and void yung impeachment complaint na hinanda ng House of Representatives. O ito ngayon, ang akusasyon nila, primary akusasyon nila, sabi ni Leila de Lima at mga iba pa, kasama ng mga si Antonio Carpio, kasama na si Adolfo Ascuna, kasama ng ibang mga kakampi nila, sila na nagkakamutan sa likod nila. Ang problema nila, ang sabi na tama sila. Oh. Tapos, kung ako naman tanungin mo, himay-himayin natin at isa-isa ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa at kayo magdesisyon kung mali ba ang Supreme Court, kung kababuyan ba, ang tanong ni Gregorio Babaran. May sinabi ba ang isi na kababuyan, Greg? O pakisabi, Greg, kasi ikaw parang tono mo, parang kumbinsido po kayo na mayroon sinabing kababuyan. Si Francisco Rosario Jr., good evening po, watching here
San Fernando, Pampanga, ay Kabalen, Mayap Abenge, Tesorera, Magdaraog, atakdog si D5. Kaya alam mo kung ako tanungin nyo, Jerry Velasco, si Dilema ay atakdog na ito ni mula ni Tambaluslos. Kasi si Tambaluslos, pati lahat ng oposisyon, nililigawan, binibigyan ng pera. Kaya nabibigyan naman ito ng maraming pera si Dilema, pasikreto lang, kaya ganoon ako mananalita. So anyway, hindi naman natin masisisihin kahit hindi mo bigyan ng pera yan. Sasalita talaga lamang kay Duterte yan. Biro kalahin mo, kahit ako naman. Biro mo, andun ako, kakampi ko si Dilema sa mga akusasyon laban sa kanya ng mga imbento. Kinakampihan ko si Leila Dilema dyan. Pero ito naman sa issue, kung tama ang Supreme Court o hindi, pasensya ka na Leila Dilema, naniniwala po ako ng todo. Hindi lang naniniwala, tama po sa batas ang ginawa ng Supreme Court. Wala pong inimbento na bago ang Supreme Court, hindi po gumawa ng batas sa Supreme Court, kundi tanging gumawa lamang ito ng kanyang trabaho na mag-interpret, alamin kung ano ang ibig sabihin ng batas. Ganoon lamang po. Tapos, kapatid, Dennis Causing, Gregory Babaran, ikaw po ang nagsabi na may sinabing kababuyan ng ICC. Hindi, wala po. Sinabi ko lang na walang ginawang kababuyan ng ICC. Sinabi ko lang na si Dilema nagsasabi na may kababuyan ang Supreme Court ginawa. Okay? Si Jerry Velasco naman ay, sabi, expected naman Jerry, galit ka naman sa akin eh. Jerry, si Toto Causing na nasira dahil sa Duterte, paliwanag mo nga. Ang labo naman niya. Bakit mo kampihan lagi ang mga Marcos? Bakit mo awayin laging Duterte kung nasa tama sila? Awayin natin sila pag nasa mali sila. But this time, ang issue ay mali talaga sila. Tama si Sara dito. Tama rin siya mga Duterte sa ICC. Okay? Ganun lang ako kasimple. Pero sa ibang bagay, I condemn them. Like for example, the killing. Pero dapat dito sa Pilipinas yan nililitis. Okay? Jerry, you understood what are you saying? Okay naman, at least natutuwan man ako at naglakas loob din kayo magsabi kahit kontra sa akin, tatanggapin ko po yun. Ito, ano ba ginawa ng Supreme Court na bakit manggalaiti? May rason ba si Dilema? Kung tanongin nyo, wala siyang rason. Hindi binaboy ng isi ang Supreme Court, no? Ang sabi ng Dilema, parang binaboy, parang tinapakan, ininsulto, sinampal kaliwat kanan ang House of Representatives. Okay? So ngayon, Versatile Matt, magandang gabi po. Magandang kung anong oras din sa UAE. So ganito. Unahan natin sa ginawa ng Supreme Court. Ang ginawa ng Supreme Court, dalawang bagay na nagagalit sila. Unang bagay na ginawa ng Supreme Court po ay ganito. Diniklara ng Supreme Court na bawal na ang pang-apat na reklamong impeachment. Sapagkat yung una-unang tatlong reklamong impeachment ay binaboy ng House of Representatives. Paano binaboy? Ganito po ginawa nila. May nagsampa na unang tatlong impeachment, December 2, December 4, December 19. Lahat niyan ay 2024. Nang nagsampa sila, ang ginawa nila, pinatulog nila. Hindi nila inaksyonan. Hanggat sa February 5, 2025, kung titingnan mo sa araw-araw na nagdumaan, ay mahigit 2 buwan. So anong ginawa nila? Ang decision po ng Supreme Court ay binaboy nila, may masamang balak sila. Kung sa English pa, in bad faith. At because of that bad faith, that was concluded by the Supreme Court, based on their actions, ay iyon po ay may masamang balak. Gusto lang paikutin ang batas ng konstitusyon. Okay, ganito. Noong January 13, 2025, sinabi ng tahasan ng Supreme Court, anong ginawa ninyo? Noong January 13, 2025, nag-privilege speech si Congressman Raul Daniel Manuel ng Makabayan Group. Kasama niya dyan si Franz Castro. Kasama niya dyan si Arid Brusas na silang tatlo ang nag-endorso ng pangalawang reklamong impeachment na may petsa na December 4.
Ano ang laman ng privilege speech ni Raul Daniel Manuel? Sinabi mismo ng Supreme Court na nag-privilege speech at nagrereklamo si Raul Daniel Manuel. Bakit hindi nyo inaaksyonan ang aming impeachment complaint na sinampa noong December 4, 2024? At hindi nyo rin inaksyonan ang naunang reklamo na sinampa noong December 2, 2024. At hindi nyo rin inaksyonan ang impeachment complaint na sinampa ni Congressman Gabriel Bordado noong December 19. Ganun po ang privilege speech ni Raul Daniel Manuel. Anong ginawa? Nirefer sa committee ang privilege speech. Wala pa ring aksyon na ginawa sa tatlong impeachment complaint. Pinatulog. Yan po ang sinite ng Supreme Court na unang-una na binababoy ng Kongreso ang mga So, anyway, ang may sinabi dito, makikita doon, malaki tiyan ko. Natural lang yan, malaking tiyan. Anyway, nawala tuloy ko. Basta ang ibig ko sabihin dito, pinunto ng Supreme Court na isang ebidensya na may masamang balak, na may maitim na balak ang House of Representatives kung ano mang gagawin nila. Bakit umabot sa January 13, nag-privilege speech na si Raul Daniel Manuel, hindi pa nila ginalaw, hindi nila binigyan ng aksyon? Alam mo, pag binasa mo ang Section 2, itong pinuntos ng Supreme Court, pag binasa mo ang Section 2, dito nagbinaboy ng House of Representatives ang impeachment. Sa Section 2, Section 3, Section 3, Article 11, Paragraph 2, na nagsasabi na sa pagsampa ng beripikado na impeachment na complaint sa loob ng 10 session days ay dapat ilagay na sa agenda. Ngayon, pwedeng ilagay sa unang araw. Pwedeng ilagay sa pangalawang araw. Pwedeng ilagay sa pangatlong araw. Bakit hindi nila ginawa? Yan ang tanong ng Supreme Court. Wala namang hadlang, wala namang harang. At bakit hindi nila ginawa? So, sa ganang isip ng Supreme Court, yan po ang ebidensya na hindi nyo ginagawa ang trabaho nyo sa ilalim ng Konstitusyon. Therefore, ladies and gentlemen, wala pong ginawang batas na bago ang Supreme Court dito. Pinuna lamang sila sa kanilang hindi pagsunod sa utos ng Konstitusyon. At dahil sa hindi na pagsunod langga sa utos ng Konstitusyon, gumawa na kayo, nagklaro, gumawa na ng procedure ang Supreme Court. Kakahiya kayo. Supreme Court gumawa ng procedure, itong sundin ninyo. Kasi hindi naman kayo na sumusunod. Ang gusto nyo, sasampanin pa kayo. Kasi ang utos ng Section 3, Article 11, Paragraph 2 ng ating Constitution, sa araw na matanggap ninyo ang reklamong impeachment, as long as it is verified, magbilang ka na ng 10 araw. Sa loob ng 10 araw na may session, ay ilagay na kaagad sa agenda. Hindi nila ginawa eh. Nag-privilege speech pa si Raul Daniel Manuel, congressman ng Makabayan Party List. Ay Kabataan Party List. Hindi nyo rin ginalaw. Anong ibig sabihin? So, ang nangyari sa inyo ngayon, ang ginawa nyo sa February 5 ay sabay-sabay ninyo na nilagay sa agenda ang December 2 na reklamo, impeachment, December 4, December 19, kasabay ng pang-apat. Bakit sinabay? Ang unang tanong, hindi ninyo na ibigyan ng paliwanag. Lahat po ng mga bagay na dapat gagawin kapag na-delay ka, dapat magpaliwanag. Bakit na-delay? Ibagay mo ang katwiran kung bakit na-delay. Walang pinag-iba yan sa tinatawag na batas ng ebidensya. Halimbawa, ikaw ay ni-rape. Totoong ni-rape ka, babae ka. Ni-rape ka noong 10 years ago, bakit ngayon ka lang magreklamo? Ipaliwanag mo kung bakit. Kasi kung hindi mo mapaliwanag, hindi na pwede tanggapin yan. Kahit totoo man yan ni-rape ka. Ganon po yun ang ibig sabihin ng element of delay.
nag-delaying tactic dito ang House of Representatives. Yun pala, ang gusto nila mangyari, kung bakit sila nag-delay, ay pera ng AKAP, pera ng AX, pera ng TUPAD, pera ng MAIP. Sinabi ni Toby Chanko, nakakampi nila, spokesman, campaign manager ng alyansa, ayaw ni BBM na magkaroon ng impeachment pero sinampa nila. Ano ang dahilan? Ang dahilan, sabi ni Toby Chanko, para pangharang langga kay BBM. Kasi gusto ni BBM tanggalin ang AKAP sa veto niya, tanggalin ang AKAP, tanggalin ang AX, tanggalin ang MAIP sa budget. O di kaya bawasan man lamang. Ay ayaw nila tambaluslos. Kaya ganun ang pinangharang nila. Kasi alam nila na ayaw ni BBM ang impeachment. So pinangharang nila. So ang dahilan ngayon kung bakit hindi nila inaksyon na kagad, yun pala wala para silang totoong intention na genuine o lehitimo yung impeachment. Kaya nang matapos ang pagpirma ni BBM sa budget ng 2025, ano nangyari? O di, palakpakan naman sila kasi hindi tinanggal ni BBM sa pamamagitan ng veto power ang AKAP, ang AX at ang MAIP. Ito na ngayon, papasok sa January 2025. January 2025, si Raon Manuel naman nagreklamo, bakit hindi nyo inaksyonan? Pinabayaan. Dumating ang February 5. Ang problema ng mga congressmen, malapit ng eleksyon langga, wala silang pera pang gamit pang kampanya. Kaya ang ginawa nila ni Tambaluslos, noong February 5, kinopya nilang ibang mga artikulo sa naunang 3 complaint at binuo na pang-4 na reklamo at pinirmahan ng 215 congressmen. Dahil pirmado na. At ang nangyari sa February 5, anong ginawa nila? Ganitong ginawa nila. Nagkwento ako ng totoo ha, pakinggan nyo. 2 lamang ang agenda nila, yung impeachment number 4 at saka 3 impeachments complaint. Ang ginawa na sa number 4, inuna nila, pinag-usapan. May I move, sabi ni Manis Dalipi na majority floor leader, for the Senate, for the House of Representatives to instruct to consider this 4th impeachment complaint as the official impeachment complaint of the House of Representatives, and thereafter the Secretary General be instructed to submit the impeachment complaint to the Senate. O yun, approve kagad. Pagkatapos doon, ay nag-move naman siya. May 3 impeachment complaint dito na nauna sinampa, December 2, December 4, December 19. May I move that the 3 impeachment complaints be delivered into the archive. Yun ang nangyari. So, ibig sabihin, hindi sinunod ng House of Representatives langga ang utos ng konstitusyon. Kaya doon pumasok ang Supreme Court, hindi po sila gumawa ng bagong batas. Ininterpret lamang ng Supreme Court kung anong ibig sabihin ng archive. Ibig sabihin ng archive, hindi nyo sinunod, ang Constitution nagsasabi, after 10 days na malagay sa agenda, 3 days, within 3 session days thereafter, utos yan, 3 araw, nilista. Wala kang forthwith na pagsusundan na kung kailan mangyari yan. Pero ito, 3 araw lang bilang mo, ay dapat i-refer mo sa proper committee. Iyan ang utos na eksakto ng ating konstitusyon sa Article 11, Section 3, Paragraph 2. Hindi nila sinunod. Ibig mo ba sabihin, gumawa ng bagong batas ang Supreme Court sa pag-interpret o pagbibigay kung ano ang kahulugan ng action na hindi sinunod ang utos ng konstitusyon na i-refer nyo sa proper committee dahil ang ginawa ninyo ay nilagay nyo sa archive. Nagtanong ngayon sa Supreme Court. Ibig sabihin, kasalanan ba yan, Madam Dilima? Did the Supreme Court impose a new law? Wala. Nag-interpret na sila kung anong ibig sabihin ng pag-archive.
at hindi nyo ni-refer sa proper committee. So, sinabi ngayon ng Supreme Court, because of that, the 3 impeachment complaints which were filed earlier ay ginawa niyong functus officio. Ibig sabihin, functus officio, patay na. At kung patay na, hindi na, wala nang silbi. At kung walang silbi, kinonsidera ngayon ng Supreme Court na dismissed. Okay? Nang dinesisyonan ng Supreme Court, dismiss ang 3 impeachment complaint, sinabi ng Supreme Court, tahasan na natural consequence ng mga dismissed na kaso, tatakbo na kagad ang tinatawag namin na prescriptive period. Natatakbo na kagad ang 1-year ban pagka-dismiss ng 3 impeachment complaint. At dahil na tumatakbo 1-year ban, bawal na ngayon ang pang-4 na impeachment complaint. Ganun po yun. Dapat naintindihan nyo. Ibig sabihin, sa punto na yan, Madam Leila de Lima, walang inimbento ang Supreme Court. Supreme Court was perfectly right and correct. Okay? Ang problema, tama ka rin, napapagamit kasi mga dilawan kay Tambilaslos eh. Kasi si Tambilaslos gusto niya maging presidente. Yun lang naman talaga katotohanan dyan. So, di ba, Leila de Lima, examine this. There was no act of the Supreme Court in creating a law, a new law. Ngayon, sabi nila, dapat sana perspective, ibig sabihin perspective, hindi mo pwede i-apply ang batas. Kung may batas man, na i-apply mo na pabalik o retroactive, kundi dapat papunta. Perspective. Tanong, meron ba ditong bagong batas? Walang bagong batas, in-explain ko na, pinaliwanag lamang ng Supreme Court kung anong ibig sabihin ng archive. So, walang ginawang bagong batas sa Supreme Court. At kung walang bagong batas ginawa, ay hindi mo pwede sabihin na mayroong application ng tinatawag na Doctrine of Operative Fact. Na, pwede mo sabihin, palusutin na lang yung pang-4 na reklamo, total, sa ngayon lang naman yan, sa sunod, bawal na yan. Ganun ang gusto na gawin. Ladies and gentlemen, napaka-specific and clear ng sinabi ng ating konstitusyon. Sa loob ng 3 araw ay i-refer ninyo sa proper committee. Hindi nyo ginawa. Ang ginawa nyo, in-archive nyo. So, nagbigay lamang ng kahulugan ang Supreme Court kasi kapangyarihan niya magbigay ng kahulugan kung may awayan, kung ano ba talaga ibig sabihin ng bawat batas. So, in-interpret nila na yung inyong ginawa na hindi pagsunod sa referral to the proper committee, then we deem that as dismissal. Bakit? Kasi kung dilagay ninyo sa archive, wala nang silbi. Kung wala silbi, di-dismiss. At dito rin nilagay, in-interpret din ng Supreme Court. Hindi sila naglagay ng bagong batas. Sinabi sa Ernesto Francisco Doctrine na pag na-refer na sa proper committee, dyan na magsimula na pwede mo sabihin na hindi na pwede magsampa ng panibagong impeachment complaint. Yan ang una. Pero sabi ng Supreme Court, wala namang pagbabawal sa konstitusyon na isa lamang. Pwede namin dagdagan yan. Sabi ng Supreme Court. Base sa interpretasyon namin, ano dapat? Kung na-interpret namin na dismiss, papasok ngayon ang doktrina sa lahat ng kaso. Basta na-dismiss ang kaso, tatakbo na ngayon ang prescriptive period. Na sa loob ng 1 taon ay hindi sila pwede magsampa ng bagong reklamo. Sabi ni Conchita, naintindihan nila yan, kaya lang, desperado lang talaga sila. Si Pitoy Pabs, wala na, niloko ng mataas na kuma ng mga seri. Di, mali po ka, Pitoy. Ang pangalan ng Pitoy, dapat palitan mo kasi sa amin sa Ilonggo, ang Pitoy po ay pisot. Alam mo na, ibig sabihin, male sexual organ. So, ganon po ang reklamo nila. Nag-imbento raw ang Supreme Court ng bagong batas. O, kayo ngayon mag-desisyon. Nag-imbento ba ng bagong batas Supreme Court? Sa akin, wala. Pero sa inyo, bahala kayo. Ang jurisprudence po, Ben Reclamador, ayan po ang tawag dyan. Lahat ng mga desisyon na nakaraan ay pwede mong gamitin.
Ano ba ito? So, ang Francisco Doctrine na gusto nila ay yun lang i-apply. At dahil archive, dapat hindi mag-apply daw yung pagbilang ng pag 1 year ban. Ay, sana masasabi ko, walang bagong batas, kaya alam naman nila yan kasi no person is allowed to be ignorant of the law. Kasi ignorantia lihes non excusat. Ignorance of the law excuses no one. Hindi nyo pwede i-ignore ang batas na nagsasabi na i-refer. Ang ginawa nyo, hindi nyo ni-refer. Oh, ano? Next, pa isa pa silang question na gusto ni Leila de Lima na gagamitin niya siya ngayon ng attack dog at nang udyok siya na i-impeach ang Supreme Court Justice kasi maliban daw sa mali sa Ernesto Francisco Doctrine ay nagbagawa daw sila na bagong batas sa pagsasabi ng archive ay rin kapareho din ng epekto sa Ernesto Francisco Doctrine na magbabawal ng pagsampa ng bagong reklamo sa loob ng 1 taon. Ay may isa pa silang pinunto na mali naman daw, bago na naman daw ang ginawa ng Supreme Court. Oh, ito. Dito naman sa pangalawang punto. Sabi ng Supreme Court, umaksyon lang, by the way, hindi pwede sabihin ni De Lima, ni Antonio Carpio, at ni Adolfo Ascuna na hindi binigyan ng pagkakataon ang House of Representatives na magsampa ng comment. Forgive me, gentlemen. You are telling the truth. You are telling lies. You're misleading the Filipinos. Niluloko yung mga tao bilang Pilipino. Kasi ang katotohanan, nagsagot ang House of Representatives sa petition ni Sara Duterte at ng petition ng mga abogado na taga Mindanao. Isa pa nga sa sinagot nila dyan, alam mo ano? Na sinagot ng House of Representatives sa katauhan ng Office of the Solicitor General sa panahon ni Minardo Guevara na ang pagbilang daw ng 10 session days ay magsimula sa araw na natanggap ni Speaker, hindi sa araw na natanggap ng House of Representatives ang reklamong impeachment. Hindi mali. Kaya ang ginawa, nung nagsumiti ang House ng mga sagot nila sa tanong ng Supreme Court, anong nangyari sa status ng 3 impeachment complaint na kinurek ng Office of Solicitor General sa katauhan ni Solicitor General Darlene Berberabe na mali ang House of Representatives. Mismo ang OST na sabi na mali sila sa pagsasabi na ang pagbilang ng 10 araw ay magsimula sa araw kung kailan natanggap ni Speaker ang tinatawag na impeachment complaint. Tinama niya, dapat doon magaling sa araw kung kailan natanggap ng House ang reklamo, hindi sa araw natanggap ng Speaker. So, next, sinasabi nila ni Leila de Lima, which is intellectually dishonesty naman ang ginawa mo, Miss Leila de Lima. Sinabi mo na, parang motu proprio, gawa-gawa ng Supreme Court to ng himasok. Hindi po sila ng himasok. Gumagawa lamang ng reaction ang Supreme Court dahil may petition na sinampa, dalawa, yung petition ni Sara at saka petition ng mga Mindanao lawyers. Kaya hindi mo pwede akusahan ng Supreme Court na gumagawa-gawa ng himasok. Mali po kayo. Mali po kayo. Ang problema sa inyo sa House of Representatives, kung anong gusto nila mangyari, sugo ng yung damdamin na nagagalit kay Duterte, ay yun. Huwag naman ipairal ang galit. Ipairal nyo yung ano ang tamang batas. Pinaglalaban ko pong batas. Nagkataon sa mga batas na ito na pinaglalaban ko ay napabor kay Duterte. Ganun na ho kasimple yan. Next, yung pangalawa na reklamo ni Leila de Lima. Bakit daw sa punto na pag-atlo na sistema ng pag-impeach ay kumapirmahan na ng isa sa bawat 3 congressmen ang reklamong impeachment ay automatic impeachment na. Nakalagay po yan kasi sa Article 11, Section 3, Paragraph 4.
Pero ang ginawa ng Supreme Court, ang gusto mangyari sa Supreme Court, inamin ninyo sa tanong sa Supreme Court, kayo ba, bago nyo inakyat sa Senate ang pang-apat na impeachment complaint, binigyan nyo ba ng pagkakataon si Sara na sumagot? Anong sagot nila ni OSG, ni Attorney Darlene Berberabe? Sinabi nila, hindi po namin binigyan. Tahasa sabi na hindi binigyan ng due process, ng opportunity to answer. Kasi sabi niya, doon naman sa Senate pag-trial, makapag-answer naman siya. Ano ang sagot ng Supreme Court? Sabi ng Supreme Court, mali, mali, mali. Sinabi ng Supreme Court, sa Constitution po nakasulat, ang lahat ng tao na matatanggalan ng karapatan ay may karapatan na pakinggan muna bago tanggalan ng karapatan ng tuluyan. Nakasaad po yan sa Section 1, Article 3 na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Si Sara ay tao lamang. So kung ang ordinaryong kriminal na dinala sa korte ay binabasahan muna ng kaso at nililitis muna bago hatulan, ganon din si Sara, tao lamang siya. At kung tao lamang siya, ay may karapatan din siya na may karapatan din siya na pakinggan mo na siya. Bigyan mo siya ng pagkakataon na magpaliwanag kung bakit. Sabi ng Supreme Court, hindi natin pwede maiwasan yan. Utos lang ating Bill of Rights yan. Kaya, dapat, ang ginawa ninyo, bago nyo inakit sa Supreme Court, sa Senate, yung pinirmahan ng isa sa bawat tatlo, ay binigyan nyo muna ng draft ng complaint ang si Inday Sara, at binigyan nyo ng kopya ng mga ebidensya para masagot niya muna. At pag sumagot siya, bahala siya kung sasagot siya kung hindi. Bigyan nyo ng pong araw. Pag hindi pa rin siya sumagot, o kung sasagot siya, saka na mag-decision ang House. Kung ayaw na sagot, tuloy nila. Ganun lang ang simple ang sinasabi ng Supreme Court na kailangan respetuhin ang due process. Hindi kumo na hindi nakasabi sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 na kailangan i-due process ay kailangan pa rin kasi pinakamataas na karapatan ng tao ang due process. Sagrado yan. Ngayon mga argumento naman nila Dilema, public office naman yan. Hindi ba dapat walang karapatan sa due process? Public office yan. Nakalimutan nila na yung public office niya may sweldo. So kung tinanggal mo sa bigla kagad, nawala na siya ng sweldo. So right to property yan, ang sweldo. Ang gusto ninyo basta kaaway ninyo, bahala na. Wala ng due process, kaaway nyo Kaya yan po ang dahilan na nagsabi ang Supreme Court, the end does not justify the means. At dahil sa tingin ninyo guilty si Sara, wala nang due process, hindi po pwede. Sabi ng Supreme Court, dapat tama ang lahat. Dapat idaan mo sa due process. So ang tanong, may bago bang ginawa ang Supreme Court yan? Sagot, wala. Wala ko nakitang bago. Madam Leila de Lima. Kaya you are wrong. Clearly wrong. Kaya wala kang karapatan na mag-criticize sa Supreme Court justices na sabihin mo impeachable sila. Paano mo impeach? Tama sila. Balikan mo. Tapnatsir ka pa naman sa bariksam, hindi mo tanggapin na tama 'yon. Kang klase ka. Lila Dilema? Sinusuportahan pa naman kita sa kaso mo. Laban kay kinaso sa iyo laban ni Duterte, binablog kita, sinusuporta ako sa'yo, pabor sa'yo. Dapat, huwag ka nang pumasok sa mga trappings ng mga tambaluslos. Kasi ang problema siya, tumatanggap kayo ng pera dyan Opposition man o hindi, tumatanggap kayo ng pera Kaya super majority nakukuha ni tambaluslos.
Kahit sino papirmahin, pumipirma dahil may pera. Kayo na karani, pagpirma sa impeachment laban kay Sara, sigurado po ilabas ko sa sunod na vlog ko ang ebidensya na umamin ang iilan sa mga congressmen na pumirma na tumanggap sila ng 150 million. Ngayon kung 215 times 150 million, 32 billion mahigit ang ginastos ng Pilipinas. Mula sa ating pera yun ibinigay sa mga congressmen para labang i-impeach si Sara. Makatwiran ba yan? So, i-address ko yan, Bobby Admain, yung sinasabi mo na wala na talagang batas kung ma-impeach ang 13 justices. Silence, Marshall Do. Pag in-impeach ninyo 13 justices, anong mukha natin? Constitutional crisis yan, Bobby. Gregorio Babaran. Malamang yung decision din nila ang gagawing ebidensya. Walang problema yan. I-address ko lang ang isa. Ayon sa argumento nila ni Leila de Lima at sa sino man mga taga-UP Law professors, ay, dapat pinakita nyo kayo mga UP Law professors. Pinakita nyo kayo ang sandigan ng tamang batas. Kayo nag-uudyok pa kayo sa inyong sinasabi. Mali naman eh. Alam nyo na mali kayo eh. Galit lang kayo kay Sara kaya inyo ang katotohanan ng mali, hindi nyo kayang ipaglaban ang tama. Ganito yon. Sinabi nila na mahirapan na daw mag-impeach kasi daw ay hindi na kailangan i-refer. Ano na lang, archive na lang ay pwede na. Mali po kayo pagsabi na mahirapan. Ha? Bakit po? Kasi yun, Gregory Babaran, wala na kayong ibang naisip na argumento kapag mag-argumento, DDS. Eh bakit? Pasensya ka na, Greg. Ano yan? Ganito naman sabi ko, hindi po mahirap ang mag-impeach. Tingnan natin ang kasaysayan ng impeachment natin. Matanong ko kayo, meron bang na-impeach sa kasaysayan natin mula pong 1987 na kahit sinong opisyal pa, presidente man, vice president, Supreme Court justices, Supreme Court Chief Justice, commissioners ng Constitutional Commission at Ombudsman, meron bang na-impeach sa kanila na gamit ang proseso na sa ilalim ng Article 11 Section 3, Paragraph 2? Wala pa po. Ano yun? Kapag matanggap ang reklamong impeachment ng mamamayan o isang congressman, ay sa loob ng 10 session days, ay i-refer kagad din sa kalendaryo pag-usapan. At pagkatapos matanggap, 3 araw, i-refer kagad sa proper committee. Sa ganung proseso po, wala pa pong nangyari na na-impeach. Si ERAP sana nung una. Kaya lang, ang nangyari kay ERAP, nang inendorso ni Congressman Heherson Alvarez at Congressman Ernesto Herrera, ang reklamong impeachment nila ni Chavit Singson laban kay ERAP ay nagkaroon ng committee hearings. So na nagkaroon ng committee hearings, nagdesisyon ng committee na i-impeach si ERAP. Ang problema, maraming kakamping congressmen si ERAP. Kaya hindi matuloy-tuloy. Ang speaker noon ay si Villar. So anong nangyari? Ang ginawa ni Villar para matuloy-tuloy ang impeachment laban kay ERAP ay pinapirmahan sa isa sa bawat 3, 1/3. Kaya ang ginamit, pang-4 pa rin yung mode na, ang pangatlong mode, yung mode na nakalagay sa Section 3, Article 4, Paragraph 4, na kung saan napirmahan ng isa sa bawat 3 or 1/3 na congressman. 186 na congressman ang pumirma nun. Kaya umakyat, nagkaroon ng impeachment trial kay ERAP. Yan ang kauna-unahang impeachment trial. Na-impeach sapagkat inendorso ng 1/3 na congressman, minimum of 1/3. So in other words, walang impeachment na nangyari mula sa committee level. Ang kasunod na impeachment na sinampa, ang sinampa doon kay Hilario Davide, hindi umakyat hanggang committee level lang. Kasi sa committee, hindi pinirmahan ng
one-third congressman. Ang kasunod, yung impeachment laban kay Merceditas Gutierrez. Ano nangyari? Hanggang committee level, aprobado, hindi natuloy. Pero ang dahilan ng hindi pagtuloy ay nag-resign si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Wala sa akin. Andun sa baba. So ngayon, ang pagsunod na impeachment, yun kay Renato Corona. Ang nangyari naman kay Renato Corona, pinirmahan ka agad ng one-third, kaya natuloy. So pangalawang impeachment yun. Nakita nyo, ang mga natutuloy na impeachment ay yung mga pinirmahan ng one-third, minimum one-third. Wala pang impeachment na nanggaling mula doon sa committee level. Ang pang-apat na impeachment, pang-apat ba? From Corona, ang kasunod, yung impeachment laban kay Sara Duterte. At pinirmahan ng one-third, 215. Ang mga nanggaling sa committee level, binasura, inarchive. So, ladies and gentlemen, ang puntos ko rito, history natin, karanasan natin nagsasabi na ang impeachment ay natutuloy lamang kung may partisipasyon ng one-third congressman. So, ngayon, paano nyo nga sabihin na pinahirapan ng Supreme Court ang pagsampa ng impeachment? Na sa karanasan natin sa buhay, ang umakyat na mga impeachment ay yung pinirmahan ng isa sa bawat tatlong congressman? Hindi mo na kailangan yung umpisa nyo lang sa ganong proseso at kasunod, bibigyan nyo lang ng pagkakataon ng in-impeach o sumagot ka. Ano masasabi mo rito? One-third ang pumirma. Kasi pag sumagot ka, pagpaliwanag ka, maaaring magbago ang desisyon ng one-third. Ganun lang dapat ginawa. Yun naman ang ginawa ng Supreme Court eh. Walang bago. So walang dinagdag. Kaya to hell with you, Ma'am Dilema. Bakit ka nagsasabi na may bago? Pare-para lang kayo mga taga-UP law professors. Buti hindi nyo ginamit ang buong UP. Individual lang. Mali-mali pong sinideliver yung leksyon sa mga Pilipino. Niluloko nyo lang mga Pilipino. O, klaro na tayo? So, ibig sabihin po, ang conclusion ko rito sa aking ang tingin ko po, wala pa akong ebidensya, pero ang aking ebidensya, na mismo nagsalita si Tambaloslos na dapat magsampa ng motion for reconsideration. Mabigat ang binitawang salita. Na hawak niya kasi sa ngayon, ang mahigit one-third na congressman ay nalalagay tayo sa balag ng alanganin. Ladies and gentlemen, it is not far-fetched. It is not a shot to the moon that one day we will wake up that all our 13 justices will be impeached. Pag may impeach, wala na pong justices na pwede magtrabaho kasi impeach na sila. Suspended ang trabaho nila. In the meantime, ang lahat ng apela sa Supreme Court, ang hihingi ng TRO sa Supreme Court ay hindi mabibigyan. Ang hihingi ng habeas corpus sa Supreme Court ay hindi mabibigyan. Ang hihingi ng writ of amparo sa Supreme Court ay hindi mabibigyan kasi yung 13 justices ay ini-impeach nila. Alam mo, maraming sabi dito, bakit ko raw kampihan ang Supreme Court? Kasi minsan sa buhay ko, dinisbar ako ng Supreme Court justices. Itong mga to, sila ni Marvick Lunin, bumuto yan para impeach ako, para disbar ako. Pero, ibang issue yun. Ibang issue ngayon. Ibig sabihin, I can move myself as long as I want to recognize na tama ang ginawa, ipaglalaban ko yan hanggat kamatayan. I beg your pardon, siguro narinig nyo na tama, ang insisting ko na tama ang ginawa ng Supreme Court. Kaya sa akin lang, ipagdasal nyo po na hindi sana mangyari. Kasi ang pananakot ni Leila de Lima sa hindi daw pagbigyan ng Supreme Court ang kanilang motion for reconsideration, magkakasubukan daw. Ang problema ko dyan, kayang-kaya nilang suguin ang one-third na congressman kasi hawak nila
So, yun lang, nakikiusap sa kanya, magdasal tayo na hindi mangyari si ganun. Kasi oras na mangyari, Diyos ko, pag nakulong kayo, yung mga nakakulong dyan na walang dahilan, hindi na kayo makahingi ng habeas corpus. Halimbawa, ang nagpakulong sa inyo, PNP. Ang nagpakulong sa inyo, Office of the President. Ang tanging korte na pwede umaksyon ay Supreme Court. Hindi pwede umaksyon ng Court of Appeals kasi mas bababa sila. Kapag usapin na ang involved ay mga co-equal bodies, ang tanging Supreme Court ang pwede makialam at sa pagtuwing may kaso na sakop o kasama ang mga co-equal bodies, ang tawag sa Supreme Court ay primus inter pares. Okay? So, dyan na siguro. Magandang gabi. Magsasoutout na lang ako, no? Salamat naman, Edwin Bungi. Good evening, Katuto. Salamat. Tapos, Bernardo Minjula. Good evening, Kabunyog. Attorney, Engineer Toto. Gregory Babaran, may sinabi po ang isi na kababuyan. May sinabi sila na kababuyan po ng ano, I beg to be corrected. Na kababuyan ng Kongreso na ginawa. Si Francisco Rosario Jr. Good evening po, Atty. Toto. Watching here in San Fernando, Pampanga. Maya Babege, nabati na kita kanina. Tesorero Magdaraog. Attack dog si D5. Kaya pinakawalan sa preso. Jerry Velasco, si Toto, nasira dahil sa Duterte. Sige, opinion mo lang naman yan, Jerry. And I beg to disagree with that. Gregorio Babaran. Ikaw po, attorney, sabi na may sinabing ako pa lang sasabi. Siguro hindi mo naintindihan, hindi ko rin naintindihan. Sige, pasensya na. Dennis Kausing, kapatid ko po. Si Versatile Matt, more power, watching from UAE. Edwin Resare, anong tama sa Duterte? Paliwanag mo nga. Marami pong tama sa batas. Gagaya nito sa impeachment, tama ang Duterte dito. Ganun lang mo po, Edwin. Okay? Sana naintindihan mo. Gregorio Babaran, mas naniwala po ako sa framers ng Constitution. Pasensya po. Okay, walang problema. Kung doon ka niniwala sa panluloko na sinasabi nila, wala akong magagawa. I will defend to death my right to say what is correct. And my right to defend the Supreme Court kasi tama ang ginawa nila. Andrea Guico, watching from Singapore. Edwin Rizari, hindi po ako reklamo paglilitis ang bawal. Hindi po reklamo paglilitis ang bawal. Ano, hindi ko po maintindihan, Edwin, pasensya ka na. Mercy Narvaza Suzuki, hindi na ba natapos yung Dr. Toto reklamo ni Dilema? Sige nga, Dr. Toto, baka maliwanag na utak ni Dilema sa paliwanag mo. Pag hindi, bubo na talaga si Dilema. Sayang pagka-abogada niya. Tapnat sir sa bariksam yan. Ang problema po kasi kahit abogado, karamihan sa abogado, kapag may involved na po ng kanilang emosyon, nawawala na po sa wisyo. Yan ang problema ko. Kahit sino naman, kahit hindi abogado, ganoon din eh. So, Edwin Resari, wala na po kayo sa katinawaan. Wala na po ako sa katinawaan. Pasensya ka, Edwin Resari. Mas matino pong utak ko sa kay Dilema. Pasensya ka na po. Edwin Sari, sorry po, sabi niya. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, listening from Logroño, La Rioja, España. Good evening, kababayan. Buenas noches, Fernando, Senyor Rafael Fernandez Cuervo. Tapos Greg Barababaran, framers versus interpreters, sinong tama? Supreme Court po ang tama. Okay? Ang framers, hanggang framers na sila. Not all the framers say are correct. Ha? Okay lang? Jerry Velasco, para ka na rin si Chis Cudero, Harry Roque of Justice Leonen, na nasira raw, malapit na rin. Ang opinion mo po, Sir Jerry, ay mali po. Pero pagbigyan ko yan kasi that's your opinion. Pero let me assure you, hindi po totoo yung mga sinasabi niyo po. Okay? Roy Bagamasbad, Dok, balasubas talaga ang kamara. In-action sila sa tatlong impeachment complaint. Kung mag-file pala tayo ng impeachment laban kay Marcos, pwede pala hindi nila aksyonan? Oo, tama. Kasi pinsan ni Romualdez. Ganoon nga mangyari. Roy Bagamasbad, kung legal po pala ang hindi pag-action sa impeachment complaint, bakit gumawa pa ng batas ng impeachment? O tama ka, you're correct in your logic, Roy Bagamasbad. Gregorio Babaran, Roy Bagamasbad, ibig mo ba sabihin balasubas din si Chis? Bahala kayo kung anong nyo. Pero kung ako tanungin nyo, tama po si Chis Escudero. Pasensya na po. Yung forthwith po, sa Tagalog na lang ninyo na interpretasyon na agad-agad. Pero pagdating po sa batas kasi, ang ibig sabihin ng forthwith ay without reasonable delay. Walang reasonabling mga delay. Halimbawa, kaya na to.
paliwanag ko na lang. Si Chis Escudero ng time na yon ay marami silang batas na mas importanteng tapusin. Kaya tapusin niya muna batas bago niya asikasuhin. Alam mo ba, isa sa mga batas na yon, Langga, na dapat asikasuhin ay yung batas na pagpataas ng sahod ng mga manggagawa natin sa 200. Ano nangyari? Hindi na po natapos dahil wala ng oras. Naubos sa impeachment ang kanilang atensyon. Okay? Na ano na to tika, nawawala po yung ano ko. Ito. Mataas siguro mahina ang internet signal. So anyway, that's all that matters, sabi ng kanta. So kung si Gregorio Babaran, ibig sabihin Balasubas, hindi po. Fernie Pinto, Senior, ayos. Aha, halaman, kabayan, bunyog, ingat. Ben Reclamador. So pag-file ng impeachment ngayon, araw, bukas, dapat wala na mag-file ng impeachment. Hindi pa po. Pag-file po ngayon, Ben Reclamador, ng impeachment sa ngayong araw, magbilang ka po, may 10 araw na session days, ang Kongreso na aksyonan yan. Ang aksyon na binibigay ay dapat ilagay sa agenda o order of business kung tinatawag nila na para pag-usapan. At pag mailagay na, magbilang na naman ng 3 araw na session day at kailangan i-refer nila sa tamang committee. Kung ano man ang tamang committee, judgment call na yun ng House of Representatives. So in other words, ang pinag-usapan po natin dito, mga bagay na sukat na standard na hindi na pwedeng walang karapatan ang House of Representatives na buwag, labagin. Dapat hindi sila lumabag dun sa 3 araw na huli at yung 10 araw na una. Okay, Heriberto Filemon Indiape, at bagkus dahil lumabag sila, ayun. Yun ang yun. Walang pagbagong batas sa binaginagay ang Supreme Court. Heriberto Filemon Indiape, magantihan na lang kayo ng impeachment din sa ISI. O yun ang gagawin nila. Encarnacion, Dr. Toto, good evening po. Total, karapatan naman nila mag-impeach. Tingnan natin, walang problema yan. We will look at that. Suportahan naman natin sila kung tama yung sinasabi nila. Pero kung itong basehan ng decision, no, I don't see any justification for the impeachment against the justices. Tapos, saan ba tayo? Dali lang ha. Si Greenheart. Saan ba si Greenheart? Greenheart, nagpapagamit ang mga Adilawan turn Pinklawan kay Tambi. Pero ang hindi nila alam, until na lang silang bubukuhin ni Tambi. Si Sabah, pinakasuhan sa DOJ. Si Risa, binisto na ng witness. At si Gibo, binisto na. Okay, Gregorio Babaran, may karapatan din sila Ila Dilima mag-file. Yes, may karapatan po. Wala pong ano dyan. Heriberto Filemon Indiape, pagbibigyan po kung sino gusto mag-impeach sa mga isi, bahala sila. Tapos dadaan, basta sundin lang nila ang nakalagay sa proseso na nilagay ng ating konstitusyon. Wala pong problema dyan. Gregorio Babaran, proud Dilawan po ako, attorney. Para sa akin, maling-mali ka dahil ang gusto namin pagka-presidente ay si BP Leni. Hindi na usapin itong pagka-presidente. Ang usapin lang natin ito, impeachment mo ng Greg. Saka na natin pag-usapan yung pagka-presidente kung ando na tayo, ha? Pitoy Fabs, wala na, niluloko na ng mataas na hukuman ang, disagree naman po ako sa iyo, Pitoy Fabs, no? Conchita C, naintindihan nila yung katoto, ang ginagawa nila, desperado sa pagpagulo na sobrang bitin ng Dilawan at Pinklawan. Yung sa maaari lang sana, wala sanang kulay-kulay. Pilipino tayo lahat. Ben Reclamador, nalilito po ako sa jurisprudence. Yung decision ngayon sa ISI, sa Duterte impeachment ay hindi yan jurisprudence na rin po. Lahat po na nagiging desisyon ng Supreme Court, bago man o luma, sakop ng buong pangalan na jurisprudence. Okay? So, sa Supreme Court, sa impeachment, ang naunang tinitingnan nila na jurisprudence ay yung
Ernesto Francisco case na sinasabi diyan na kung nai-refer na sa proper committee or Committee on Justice, saka na magbibilang ngayon ng pagbabawal ng 1 taon na magsampa ng panibagong reklamo. Ang jurisprudence naman ngayon sa bago ay nagbigay ng kahulugan ang Supreme Court kung ano ang ibig sabihin kung hindi ni-refer ng Kongreso ang reklamo. Yan. Siguro naman maintindihan na ninyo. Tapos, komentaryo, good evening, Atty. Toto Conchita, sobrang hiyang-hiya nila, ano ba ebidensya? May napatunayan ba? Sa katangahan, sobrang tiwala na lahat mamaniobra nila na babaliktad na katoto. O, Bergie Piquero, Sir Toto, kasing pareho kayo, ideya ni Libayan sa tama. Sa batas lang po kami na Atty. Libayan. Heriberto Filemon Indiapis, snap election. Wala namang problema kung mag-snap election kung papayag si Bongbong Marcos. Conchita, paghiganti ang ginagawa ni Dilema. Gorio 1996, revolusyon na yan. Constitutional crisis because of one person, the most corrupt man in the Philippines using taxpayers' money. Ayun si Tambion. Gregorio Babaran, kawawa naman ang taong bayan tinanggalan ng karapatan sa accountability samantala ng akusado full protection of the law. Gano'n naman talaga ang proseso sa batas natin, Gregorio Babaran. Kahit pumatay pa ng tao yan, idaan mo pa rin sa korte. Okay? At kung walang jurisdiction ng korte, kahit pa pumatay na 10 tao yan, papalayain ng korte yan. Okay? Ben Reclamador, sa normal case niya natuto dyan sa RTC, saan dapat magpaliwanag ang accused? Ganito po yan. Ang proseso po sa RTC, ganito. Pag naisampa ang kaso sa RTC, mismo ang judge magsasabi, walang jurisdiction nito, basura. Ganun po yun. Ang tawag ng judge dyan ay, there is no sufficiency in form and substance, therefore this case must be dismissed. Pwede sabihin ng court, with prejudice or without prejudice. Kung with prejudice, hindi na pwedeng isampa uli. Pero pag sinabi ng court without prejudice, pwede pang isampa ulit. Tapos si Bobby Admaen, Sir Toto, kung makatotoo man o ni-impeach nila yung 13 justices, ano naman ang ebidensya? Wala pa ako nakitang ebidensya at mababagsak lang yung kaso nila. Ang tawag niya sa English, it will be doomed from the start. Jupre, good evening, Katoto. Tama, sumagot lang sa petition kaya may sagot at di nila nagustuhan. Dati, sabi nila na di pwede dismiss sa Senado at dapat isi lang daw. Ngayon, ang labas, desisyon ng isi, inayon. Si Gregorio Babaran, si Bobby Admaen, malamang yung desisyon din nila ang gagawing ebidensya laban sa kanila. Bobby Admaen, wala na talagang batas kung ma-impeach ang 13 justices. Alam mo, sa pag binabasa kong inyong mga comment, nakikita ko na naintindihan ninyo yung batas sa impeachment. Gregorio Babaran, nako, magagalit mga DDS pag nagmarsyalo. Ay, hindi naman siguro. Gregorio Babaran, real talk lang po, attorney. Gugustuhin ba ng mga DDS ang marsyalo? Ay, kahit hindi DDS, ayaw ng marsyalo. Di ba? Walang gusto ng marsyalo. Si Marcos, senior pa ng marsyalo, na-experience na natin. Ako kasi, senior citizen ako, naranasan ko po yung marsyalo. Yung sa inyo dito na hindi senior citizen, ay hindi kayo nakaranas kung anong marsyalo. Cassandra Daisy, ipinagkait ang due process kay VP Sara. Ano ho yan, diretso sa Senate without giving a chance to the accused to explain her side? Tama po kayo, Cassandra Daisy. Rocket, good AM, Dr. Toto, maayong aga. Aga na ba? Hindi pa naman, gabi pa lang. Maayong aga na pala, 12:11. Elfidia Madara, remember, sinabi ni Senator Amy na 1.6 trillion pesos naka-earmark sa impeachment. Yang mga lumalaban sa ICI ay gusto. O nga, 1 trillion pesos daw ata. 1.6 trillion ang budget para matanggal sa pwesto si Sara Duterte. Totoo parang nakikita ko. Hindi pa ko nasabi na totoo yan, pero nakikita ko parang totoo. Gregory Babaran at sigurado ko kontra din ang dilawan sa marsyalo. Marcio, pag-impeach yung 13 Supreme Court. Ben Reclamador, bakit hindi pinasagot si ERAP sa Congress? Si ERAP naman po, hindi pinasagot. Hindi lamang niya, hindi siya kumwestiyon. Ang ginawa, may karapatan si ERAP kumwestiyon. Ang problema na sa kanya, nasa kanya naman yan kung gusto niya i-question. Ang kay Sara kasi kinwestiyon, nagsampa sila ng petisyon. Yan ang pagkaiba. Si Sara nagsampa ng petisyon at kinwestiyon yung walang due process. Ganon din ang Mindanao lawyers,
kinwestiyon ang kawalan ng due process na dapat pinagbigyan man lamang ng pagkakataon magpaliwanag. Tapos, Benedict naman doon, sasagot ko na pala yan. Marcio, pag-impeach nila yung 13 Supreme Judges, sino na lang may wala? Kaya nga sabi ko, pag mag-file kayo ng habeas corpus, writ of amparo, walang action. Kasi wala, naka-impeach ang lahat ng justices natin. Ang natitira lang 2. Hindi naman maka-action ang 2. Cassandra Daisy, pag-turn na ni Marcos Jr. na ma-impeach, hindi na pwedeng diretso sa Senate. At least meron na po silang leksyon kung anong gagawin nila. Susundin lang yung bagong desisyon ng Supreme Court. Gregory Babaran, Attorney, ano ba masasabi ninyo kung nagkaroon ng oral arguments about legality ng Sara impeachment case? Wala rin. Kasi alam mo ba bakit kung kailangan pa ba ng oral arguments? Hindi po. Sa sitwasyon na ito, bakit? Nagtanong na po ang Supreme Court sa Kongreso at sa Senado kung ano yung mga nangyayari. At kung may alam na nilang nangyari, hindi na kailangan mag-oral argument. Kasi ang oral argument lang, ang purpose lang yan, magtatanong din lang sa Supreme Court. Ano ba talaga nangyari? Bakit? Kaysa ginawa ng formal na oral argument, sumulat na lang ang Supreme Court sa pamamagitan ng utos, ang tawag namin yan, interrogatories. Tinanong sila, anong status ng 3 impeachment complaint? Hindi naman nasagot na maayos. Ganun po yun. Gregory Babaran, pabor na pabor, lalo kay Bongbong ang desisyon ng ICC sa pagtangka ng impeachment complaint sa kanya. Cassandra Daisy, oral arguments, huli sa video na delayed ang mga 3 reklamo dahil sabi ng mga congressmen, may inaantay pa. O yun, tama yun ha. Ginamit pa ng Supreme Court na ebidensya yung interview kay Reginald Velasco. Bobby Edmayan, ang IBP ay sumunod sa desisyon ng Supreme Court. Bakit si BBM may tahimik? Tiger 16, diba dadaan pa sa Senado kung impeach nila 13 justices, paano hindi ma-approve sa Senado, di wala rin. Ang Senado magiging judge. BBS Las Vegas, walang tamang batas sa mga Duterte kapag pabor sa kanila. Hindi naman siguro. Well, that is unfair to say the least. Conchita C, napakaliwanag ng analysis mo. Salamat po. Mrs. God bless po, Dr. Toto. Nice explanation. Monit Cannon, weak kasi si Marcos, hindi niya kaya si Tambi. At itong mga pinklawan, ginagamit nila ang Marcos administration para sirain ang mga kalaban nila sa politics, lalo na sa Duterte. Proud of you, Doc. Salamat po. Ben Reclamador, okay, si White Ouroboros, naintindihan ka namin katoto dahil you are once an officer of the court. Salamat po. Cassandra Daisy, we support you, Dr. Engineer Toto Kausing, Bill of Rights for all, including the accused na si BP Sara. Conchita C, tama si Cheese, malinis ang naging pananaw niya. Regine Ford, mabuhay po kayo. BBS Las Vegas, walang tamang batas para sa mga Duterte. Ganyan ang mga loyalista. Ay, hindi naman siguro. Do not belittle the Mindanao people who are sub-Saharan, sabi ni Richard Darian. Conchita si tama lang ang galing sa isi ang desisyon dahil nga nagfile na una si Sara at ang mga lawyer. Cassandra DC, pag-turn na si Tambi, Romualdez na ma-impeach, we will make sure na bigyan niya ng due process. Let him defend himself sa Congress. Ipakita ang ebidensya. Then do the Senate. Philly Ibiya, watching you katoto from Las Vegas. Go, go, go because you're in the truthful highway. Thank you po. Maganda naman, truth highway. Cassandra Daisy, itong mga pinklawan at Marcos loyalista ay hindi nila alam ang kanilang karapatan. Gregory Babaran, salamat po, Attorney, sa pasiglang pagtatalakay na wala ang antok ko, kasalanan mo yun. Tulog ka na lang ulit. Benedict Ramadal, pag mayroon impeachment complaint, ngayon, first tapos mayroon impeachment ng complaint. Bukas, second, alin dyan sa dalawa ang dapat ipasa sa Congress. Decision na po ng Congress yan kung anong iuna nila makalaw. O pwede sabayin nila base sa decision nila sa Ombudsman Mercedes Gutierrez case na kung saan ang 3 reklamo isinabay nila in-endorse, ni-refer. Allowed din, sabi ng Supreme Court. Cassandra Daisy, one day, pag turn na nila mag-impeach, they will benefit sa decision ng Supreme Court na hindi kayo basta-basta maninira ng tao. Tama naman. Tama lang sa batas. Huwag kayong basta-basta maninira kung payagan natin. Adeline C., kahit na ayaw na ng decision ng Supreme Court, we need to follow the law or wild west na lang tayo. Bobby Admayan, kailangan talaga magsalita si PBBM na pigilan ang Congress na itigil na ang impeachment. Dapat pinatigilan ng klaro ni BBM yun. BBS Las Vegas, si Sara ay attorney
marunong sa tamang batas at si Erap ay artista, yan ang kaibahan nila. Dalawa tama. Cardo sa bukid. Lawyer kasi si BP Sara kaya nag-question unlike kay Erap. Adeline C. Kung in-appoint na ng Supreme Court ni BBM ang bumuto din ng unconstitutional yung impeachment. Okay, hanggang dyan lang tayo at magandang umaga po sa lahat-lahat. Mahal ko po kayo lahat. Kahit binubuli niyo po ako, mahal pa rin ko kayo. Bili po ako kay attorney na emotions control. Ay, nasanay na po rin ako. Sir Greg. Okay, kita-kita kids.